ang guest natin ay isa sa mga nag-file ba kanina? Oo, di ba? Dahil gusto natin malaman pa kung ano yung laman ng mga naihain, ay makakausap natin si former Gabriela Party List Representative Lisa Masa. Hello, ma'am. Welcome po sa STL. Good evening po. Opo. Magandang gabi po sa inyo, Jovi, Maricel, and Chiki. At magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programa. Ay, Ma'am Lisa, unahin ko na muna before yung nitty-gritty o yung mga laman nung naka-file, yung medyo hindi naman dismissive ang tawag. Basta yung naging statement nitong si Congressman Pulong kanina na sinasabi niya na gusto lamang daw manggulo ng mga nag-file ng impeachment sa gobyerno. Naku, wala pong katotohanan yan. Sa totoo lang, talaga magulo na yung gobyerno. Kaya nga po gusto nating isaayos sa pamamagitan ng pananagot ng mga nanggugulo sa gobyerno. Ibig sabihin, yung kumukupit sa kaban ng bayan. Ma'am, I understand may mga nagpaliwanag na rin ito kanina, pero para lang po mas malinaw dun sa mga ngayon pa lamang nakatutok, ano po yung paliwanag? Bakit ngayon po inihain yung impeachment laban kay VP Sara, considering na yung initial na sinabi ang 1-year bar rule ay matatapos sa February 6? Baka daw ma-technical kayo. Oo, baka ma-technical daw. Opo, kung matatandaan po natin ay naglabas na ng resolusyon ang Korte Suprema kung saan ay nilinaw doon na ang pagtatapos ng 1-year bar is January 14. So, ibig sabihin, January 15, pwede na pong magsampa ng impeachment complaint. Ito ay laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaya't nito pong, ibig sabihin, as early as January 15, pwede nang magsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Kaya't hindi po ito naging malinaw noon di ba? Kasi ang akala ng lahat, February 5, tapos February 6, doon ka magsasampa. Pero dahil nga sa decision na yan, naging malinaw na January 15 pala, pwede nang magsampa. Kaya kami ay nagsampa na ng impeachment complaint. Kanina nga, laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero ano po ang kaibahan nitong impeachment case na isinampa ninyo doon po sa naunang impeachment na inihain laban sa Vice Presidente? Actually, parehong-pareho. Meron lang ilang mga dinagdag. Halimbawa kasi may lumabas yung confession ni Madriaga na sinabi niya na siya mismo ay nagbigay ng para kay Vice Presidente sa pamamagitan ng kanyang kinatawan, nagbigay ng pera. Kaya yun po isinama namin. At meron na rin namang kaso na isinampa sa Ombudsman kaugnay nito. Kasama ba doon, Ma'am Lisa, sa inyong, hindi madali, yung talaga kagustuhan na mag-file na agad, yung fear? Sabi nila may takot daw na baka mamaya merong gumawa ng mga bogus complaint at maunahan kayo. Well, of course, kasama yan kasi hindi naman kaila sa atin na pwedeng gawin yan nung gusto manabutahe ng impeachment process. Mag-file lang sila ng fake impeachment complaint, the 1-year bar will take effect. Yeah. At nagsasabotahe yung mas substantial na impeachment complaints. Kaya ito actually ayaw nga natin ng parang karera ng daga na paunahan. Kasi dapat yung proseso talaga ng impeachment ay welcoming doon sa mga ordinaryong mamamayan natin na gusto talaga na mapanagot ang ating mga opisyales doon sa kanilang mga mga anomalya o hindi mabuting ginawa bilang mga halal ng bayan. Yeah, pero I think na naranasan nila, Ma'am Lisa, nung mga nakaraang mga kongreso na meron talaga nagpa-file, lalo nung panahon ni GMA na alam mong hindi uusad pero bogus. na-file. Oo. Yes, so di ba ang kilala si Lozano diyan? Oo, na yes. Almost every year nagpa-file siya ng impeachment complaint Nangunguna-nguna. para harangan. Yeah. Oo, laging ganon. Kaya syempre natututo naman tayo sa karanasan. Yeah.
At kahit naman yung Korte Suprema, sinabi rin nga na hindi dapat ganon. Kaya medyo inayos kung paano yung proseso. Ma'am, si Chicky Verhel po ito. Good evening. Kung sakali Yes, good po, evening, Chicky. meron po ba kayong ibang naisip na hakbang o plano na hakbang just in case hindi po matuloy yung impeachment trial po? Ni Vice President? Yes po, ni Vice Oo. President. Malaki ang aking tingin, no, na matutuloy ito kasi wala na namang dahilan para hindi ito matuloy. So ngayon may nakasampang 2 impeachment complaints at inaasahan namin na pareho ito na mari-refer, no, sa speaker, at si speaker i-refer naman ito sa pag-uusapan ito sa plenaryo at pagkatapos ito ay i-refer sa Committee on Justice. Ano po ngayon ang pinakamalakas po ninyong ebidensya para makita po talaga ng taong bayan na dapat talagang managot ito sa sa impeachment court? Oo. Well, kung patungkol kay Vice President, Yes, Vice President po, pinag-usapan, kung yes. patungkol kay Vice President Sara Duterte, so alam naman natin na last year na-impeach na siya, no? Kaya yung pa lang alam natin malakas yung ating malakas yung ating ebidensya. Well, ang ating ginamit na ground for impeachment ay yung betrayal of public trust. Ito ay ayon sa konstitusyon na isa sa mga grounds sa pag-impeach ng isang halal na pangulo, no? In this case, yung Vice President. Alam mo, yung betrayal of public trust is broad enough, no? Na ibig sabihin, ito ay pwedeng i-cover yung lahat ng violation noong oath of office ng isang impeachable official, no? Kasama na rin dito is yung mga acts katulad ng yung tyrannical abuse of power, yung abuse of discretionary power, yung acts which are just short of being criminal, no? Ibig sabihin, posibleng hindi criminal yung act, but the act constitutes gross faithlessness against public trust. Ibig sabihin, talagang ipinagkanulo niya yung tiwala ng taong bayan na nagluklok sa kanya, no, bilang isang presidente o vice-presidente. At saka syempre, yung hindi niya ginagawa, yung kanyang dapat gawin, no, nakatakda niyang mga task and responsibilities at autoridad na kinakailangan, no, para pamunuan ang paggogobyerno. Ma'am, kung sakali na umusad both PBBM at saka po VP Sara na impeachment cases, ito yung unang beses na magkakasabay na may hawak na impeachment complaint laban do sa 2 highest officials natin. What does it say about our government? And hindi po ba ito concerning na, dalawang highest officials natin gusto pong mapatalsik? Siyempre sa unang tingin makikita natin ano ba naman itong gobyerno na ito, 'di ba? na merong mga ginawang masama, no? At kaya sila ay pinapaalis sa poder, 'di ba? Ibig sabihin, nakakalungkot na pinakamataas na opisyales pala ay merong mga ginawa na labag sa konstitusyon, no? Kaya sila gustong i-impeach. But on the other hand, maganda rin kasi ibig sabihin nito ay merong kakayahan ang ating sistema ng hustisya para mapanagot yung mga tiwaling opisyales natin, no? At lalong-lalo na kung sila pa ay pangulo at saka pangulo at saka vice president, no? Dalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. At lagi ko nang sinasabi, kung magkakaganon, we should be proud of the Filipino people dahil sila ay nakakapagpatanggal sa poder ng mga tiwaling malalakas na tao at matataas ang posisyon. So this will start, no, our healing. Yeah. This will start the justice that we want, 'di ba?
Ma'am Lisa, kahit pa paano ba inapulsohan na po ba ninyo yung magiging reception nito at sa plenaryo? Last year kasi ang daming bumoto to support kaya nga naiakyat, di ba? Yes. Nagka-problema lang sa Senado kaya hindi umusad-usad doon. Hindi naging forthwith. Last time. Yeah. Pero ito ngayon, kasi sabi nila may epekto pag malapit na yung susunod na halalan eh. Na baka nagpe-play safe na yung iba by this time. Nararamdaman nyo rin po ba yun? Well, sa palagay ko, dahil noong last year, marami ang pumirma at sumang-ayon doon sa complaint, kaya nga naiakyat sa Senado. Pero, di kaya na-transmit sa Senado. Pero, palagay ko ay baka mas marami pa ngayon. Okay. Dahil malapit na nga ang eleksyon. Both ways yan di ba? Oo. So, and besides, frankly speaking, di ba, yung magiging outcome talaga ng magiging butuhan dyan ay nakadepende doon sa sino ba ang dominante, di ba? Doon sa, sa mababang kapulungan. Okay. Sige. Ma'am Lisa, thank you. Abangan namin kung kapag tinalakay na, tulad ng pag-abang namin kanina sa form and substance debate ko sa presidente naman. So we'll monitor what will happen do sa complaints naman laban kay VP Sara in the coming days. Thank you for joining us. Yes, okay. Maraming salamat din sa inyo at mabuhay po kayo.